Happy New Year! Happy New Year everyone! Oy, kumusta New Year niyo mga idolo? Simple lang naman yung celebration namin ng New Year. As usual, nakatoka na naman ako sa kusina. Makikita nyo, nagawa ko dyan ng kimchi. Kasi just like the previous New Year, plano namin is magdi-DIY samgyupsal lang kami sa bahay. At syempre dahil celebration ng bagong taon, hindi pwedeng hindi mambulahaw para daw bugawin yung mga marites. I mean, yung mga kamalasan sa bagong taon. Gusto ay susundin, magdiwalang di sinasadyang maging hindi tapat sa'yo. Nakalimot na ako, nangyari di ginusto. Ako ba ba'y kayang ilagapin ang init ng mali sa akin? Kaya ba'y ibalik ang bawat saglit ng sakit ngayong wala ka na? Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pa nalaman kung wala ng pag-ibig sa akin. Di kaya Di ko kakayanin, no? Ilang beses mo kayong sinabi yan itong nakarang taon ng 2024. Yung mga panahon punong-puno ko ng problema, pagsubok, ang daming struggles ng buhay, ang daming kalungkutan. May mga panahon pang puro ka reklamo araw-araw. At yun na nga, baka iniisip mo na di mo nakakayanin. Pero eto ka, nagka-celebrate ka na naman ng New Year. Para-pareho lang naman tayo mga lodi. I mean, lahat naman ata ng tao may struggle sa buhay. Ang kinalakihan ko, simula ng kabataan ko pa is pag nag-celebrate ng bagong taon, sineselebrate nga yung bagong taong parating. Pero habang tumatanda ako, parang nag-iiba na nga ata yung pananaw ko sa buhay. Ang pakiramdam ko yung pag-celebrate ng bagong taon is hindi talaga para dun sa bagong taon na parating. Yung feeling ko, isa to sa mga paraan para i-celebrate ko itong buong taong nakaraan. Pakiramdam ko, isa to sa mga paraan para i-celebrate ko na napagtagumpayan ko yung isang buong taon ng 2024. Ang weirdo ko ba mag-isip? Pero hindi ba nararapat lang naman ata? Di ba pag nag-aaral ka tapos nakagraduate kasi na-celebrate? Parang ganun na kasi yung pakiramdam ko eh. Imaginein mo yun, nakagraduate na naman tayo ng isang buong taon. Pero syempre, bagong taon, mas okay atang pakinggan na gawin na lang nating double celebration. At least para sa akin lang ha, parang ito na yung closing ceremony ng 2024 tapos opening remarks ng 2025. Ginagawa kong komplikado yung mga bagay-bagay. Napakasimple lang naman, mag-celebrate ka lang ng bagong taong kuwira na ang dami mong sinasabi. Pero yun mga lodi, take time to congratulate yourself. Dami ko pa rin kasi nakikitang sobrang malulungkot pag dumarating yung mga gantong okasyon. Nito nakarampas ko may mga malulungkot, ngayong New Year meron na namang mga malulungkot. Dami pa rin natang taong hindi talaga marunong magbilang ng mga blessings sa buhay nila gaano man kaliit. Kung tutusin, sobrang dami nga nilang pwedeng ipagpasalamat sa buhay. Wala namang problema magreklamo guys pag nahihirapan ka, pag may struggles ka sa buhay, malungkot ka. Pero nakaka-bad trip lang dito sa mga reklamadores. Kahit kasi panahon ng okasyon, puro reklamo pa rin. Wala rin silang piniling oras at araw. Guys, pagbigyan nyo naman ng sarili nyo kahit isang araw. Magpasalamat ka naman kahit puro ka reklamo ng isang buong taon. Tingnan mo, nailusot mo. Hindi ka ba proud sa sarili mo? Guys, yung iba raw kasi wala pa silang ganong kalaking achievements, walang kotse, walang maraming pera, walang alas, katulad ng mga influencer na pinapanood nila. Iniisip nila wala na silang achievements para sa buong taon. Ako sa hirap ng buhay ngayon, especially kung hindi ka lang pinanganak mayaman, pag nairaos mo yung isang buong taon, hindi nyo ba nagiget sobrang laking achievement na nun? Imaginein mo nabubuhay ka sa panahon na sobrang mahal na ng bigas pero nakaya mong ilusot yung isang buong taon. Imaginein mo na ilusot mo yung isang buong taon ng pangungutang, mag-aantay ng sahod, magbabayad, mangungutang ulit at mag-aantay na naman ng sahod. Isang buong taon ng struggle tapos pag-isikap tapos nailusot mo. Ko, magpasalamat ka naman sa Diyos tapos maging proud ka naman sa sarili mo. Ngayon pagpasok ka ng bagong taon, hopefully iiwanan natin ang lahat ng sama ng loob na dapat nating iwanan sa 2024. I-let go yung mga kailangang i-let go. Tawarin yung mga kailangang patawarin. Limutan yung mga dapat nating kalimutan. Pero syempre, wag na wag nating kakaligtaan na kunin natin ang lahat ng lessons na nakuha natin itong nakaraang taon
taon ng 2024 at gamitin natin yon para mas magkaroon ng improvement ang mga buhay natin ngayong taon ng 2025. Kunin ang lahat ng lessons, iwanan ang lahat ng frustrations at pagsikapan pa na mas lalong maging better version ng sarili mo ngayong taon ng 2025. Lagi niyong tatandaan, with a proper perspective guys, kaya mo maging masaya kahit hindi pa ganun kasagana ang buhay. Again, ito si Kuya Renan na nag-iisang tambay na may pangarap. Pangarap ko yung mama na walang ginagawa at kung paano ko gagawin yon, hindi ko pa rin alam kahit dumating na ang taon ng 2025. Pero malay nyo naman, malaman na natin ngayong taong to. Again, Happy New Year sa inyo at hangad ko ang panalo nating lahat.